Oh, tingnan niyo po ang John 1 verse 4. Alam, ako hiniwala mga kapatid, ang layunin talaga ng pag-aaral sa Diyos, ikaw ay tumiwasay. Hanggang ikaw ay, kagulong-kagulo ng mundo, ikaw ay, pa-challenge-challenge lang. Kagulong-kagulo ng mundo eh, hindi ganon, hindi ganon. Ang ating outlet ay aywan ko. Hindi ko naman pinapangarap na ako'y hamunin ng Diyos para mapatunayan lang na talaga ako'y masaya sa Kanya at ako'y matatag sa Kanya. Ako'y mahina. Hindi ko sinasabi ito dahil ako'y malakas. Pero, in case nga na mangyari yon, meron din naman lahat ay namamatay din eh. May nabubuhay din. Ay awa ko kung lalala ang inkob sa dinanas ni Job. Wala pang kits noon. Wala pang mask. May doktor na kaya sa panahon ni Job. Pero ano sabi niya, nangyari yun sa kalooban ng Panginoon. Tama? Sinubok siya ng Diyos eh. Parang ang layunin talaga ng ating pag-aaral, mga minamahal, ay not just to be informed anything of God, but to be transformed by Him. Yung tayo ba'y sa totoo na, reality naman, ang dami nating pangailangan. Totoo na, magaling ari mga ari, binata pa ari. Ay, kami may mga anak. Oh. Di ba? Pero si Job, 10 ang anak, inalsan siya ng alalahanin. Inalis na lahat yung anak. Ayun. Kaya nakakatakot mag-alala, baka, Pero ang ginawa naman pa noon, binigyan uli ng 10 anak. Ay di. Kaya nakikita ko, hindi talaga tayo ang may control eh. Hindi tayo ang pwede. Dahil kung ikaw may control, di dapat ikaw ang sasalalayan. Ang Diyos ang may control, kaya siya ang sumasalalay. Siya nag-iingat. At hindi maihinang mag-ingat ng Diyos. Di ba? Naku. Ngayon niyo. John 1 verse 4. Tingnan niyo po ang John 1 verse 4. In Him was life. Nasa Diyos ang buhay. And the life was the light of men. In Him was life. Kaya, maging ang buhay, siya talaga ang saalalayan. Nasa Kanya ang buhay, mga minamahal. Okay. Colossians 1:17, bago tayo pumalaot. Colossians 1:17. Wala naman tayong masarap na pag-usapan dito kundi talata. Na siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. Oho. Hindi siya dahil sa diskarte ni Makmak, kaya nabubuhay ang kanyang mag-ina. Hindi dahil sa diskarte ng mga magulang, kaya nabubuhay ang kanilang mga anak. Hindi. Diyos ang salalayan. Diyos ang umiingat. Dahil kung tayo, ang limit natin nagpabaya, di patay na. Pero bakit sila'y buhay pa kaya tayo nagpabaya na? Dahil hindi nga tayo ang may ingat. Hindi tayo ang saalalayan. Revelation chapter 4 verse 11. Tingnan po natin. Tayo nga sa sobrang pag-aalala ginawa ang gabing araw. Ang araw ay ginawang gabi. Kasi iniisip mo, ikaw ang tunay na humihiniti ng buhay Tama ba? Ayun nga sabi doon ng magbabasurang loko-loko Pauli-uling garasahin Bigyan mo ako 3 taon na din ako buhay pa. Lupit nga naman na yun. Tayo kayo magpakagay una. 11, ano sabi? Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kalawalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan. Sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. So, ang Diyos ang salalayan pero siya walang
sinasalalayan. So yan po ang ating intro, mga minamahal, sa independency of God. Meron tayo 5. Una, God is not dependent upon anyone for His existence. God is not dependent upon anyone for His existence. Ang Diyos po ay hindi nakasalalay kanino man para siya'y umiral. Naintindihan niyo ba yon? Hindi tayo iiral kung walang lumikha. Pero ang Diyos ay kaya umiral, hindi dahil may nagpairal. Tama ho ba yan? God has no origin. God has no origin. Everything has an origin, but God has no origin. Ang Diyos ay walang pinanggalingan. Siya ang pinanggalingan, pero siya ay walang pinanggalingan. Ano kung lalim nun? Diga? Ang lahat ay may simula, pero siya ay walang simula. Ay puputok ang bait mo dyan. Di ba? Kaya ang sarap eh. Yung pala ang Diyos ko. Nakakatawa. Yung iba'y bidang-bida sa kanilang amay, ubuhin naman. Di ba? Ang iba'y bidang-bida sa kanilang amay, panot naman. Ay, ang Diyos, bakit di ka kaya nga, karapat dapat ka purihin, Panginoon. Ikaw ay worthy, for glory, to be glorified. Why? Kasi ang lahat may simula, ikaw ay wala. Ang hirap ulayin yun. O baga sa isang panahe, kumubla ka ng kumubla, hindi natatapos. Ano? Pabalik at saka pabalik at pahilay, wala eh. Tawa nga naman ng Panginoon. God has no origin. Everything has an origin, but God has no origin. God is the cause of everything. Ang Diyos ay siya yung walang may dahil, pero dahil ng lahat. Ano kaya? Ang hirap ng di ba? Ang Diyos ay ang walang may dahil, pero siya ang dahil ng lahat. Yan. Yan ang ibig sabihin. God is the cause of everything. Ang Diyos ang walang may dahil, pero siya ang may dahil sa lahat. Maliwanag ba yan? Tama ba yung Tagalog na yan? Wala namang may dahilan sa Diyos eh. Sino ka lumikha sa Diyos? At kung may lumikha sa Diyos, dependent siya sa pag-iral. Pero siya naman ang cause of everything. Purihin ang Panginoon. Ayun ang saysay ng ating pag-aaral ito kung di natin siya pinupuri. At di tayo, alam mo, yan ang nawala ng kasalanan eh. Yung magandang pananaw sa Diyos, yung paghanga sa Diyos, yung pagsamba, yung pagyakap, yung pagkagalak. Kumbaga sa pagkain, kain ka na lang ng kain, pero hindi mo ninanamnam. Tama. Biga pagka ikay nangangain ng kalamansi, napapangibit ka. Pag ikaw nangangain ng manganghang, napapahirol ka. Pero pag nakapangain ka ng masarap, napapatap-tap. Pag nakikinig salita ng Diyos, tulala. Wala lang. Tama? Abay, ang responso ng na mga angels ay pumalakpak na ng pumalakpak. Ang sabi, walang tigil pala. Bakit? Ay talaga ang presence ng Diyos yun ay iba. Na kaya tayo ay wala doon. May struggle tayo sa kasalanan. Tapos ang dami pang umaabala. Nako, sige, sulong. Makinig ka ng salita ng Diyos kung may makakain ka mamayang hapon. Yan, ang daming balais. Ay, numadami ng pagkain, nawala ang Panginoon. Abay, ang daming pagkain, boring din naman eh. Tatandaan natin, ang sabi ng Bible,
Ang tao hindi nabubuhay sa magitan ng pagkain, tinapay lang, kundi sa magitan ng salita ng Diyos. Hindi naman masama yung tinapay pero hindi lang tayo nabubuhay doon. Pero wag ka din naman masyadong extreme, wala ka nang pakialam sa tinapay, puro word of God. Hindi tayo nilikha ng Diyos na dalawa ang nature. Material at spiritual. Hindi ka pwedeng mabuhay na puro spiritual lang. Pero hindi ka rin pwedeng mabuhay na puro material lang. We are created after that design. Tama ho ba? Pero ang pinakamasaya, tanong nyo, nung walang kasalanan ng tao, nasa na material, wala kang damit. Tama? Kasi pag nag-go-govern yung kaluwalhatian ng Diyos, halos wala ka nang pakialam sa ibang bagay. Tama, pumunta ka ng SM. Pag nagandahan ka sa loob ng SM, hindi mo alam. Alas 9 ka nang pumasok o alas 10, hindi mo alam. Alas 4 na lumabas. Bakit? Na-enjoy mo yung lubos? Lalo yung mga mauod doon, suot doon. Hindi ka, Brother Henry? Hindi ka, Brother Jerome? Aba, alas 5 na pala. Masyado ko na-enjoy sa magandang tanawin ng buhay. Di ba? Ako iniwala, mga kapatid, siguro kung tayo nakakaabot sa kagalakan sa Diyos, yun ay dulo lang ng buhok. Totoo yun. Ako iniwala, nabubulay ko na minsan, kaya yata tayo talaga papalitan ng glorified body. Galak pa lang, mamamatay na tayo. Dala ko yung may pinsan. Nagkatawanan lang dahil sa ngumangang sapatos. Bumulagta na. Nawala sa ulirat, nahimatay. Sobrang saya. Ang sarap ng langit. Ang sarap sa Diyos, sa piling ng Panginoon. Wala ka nang iisipin doon. Ultimong ang liwanag, sabi doon, di na kinakailangan ng araw. Yun ang liwanag na walang anino. Ang lupit nun. Oh, kita mo yan, lupit yan. Siguro ilalim, hanggang bituka mo na, andun ang liwanag. Mahirap ay pagkasayan sa isip. Pero ang akin lang gustong mangyari, mga minamahal, pag Diyos ang ating inaaral, hahanga dapat tayo. Kasi nakakaumay ang mundo Nakakaumay ang mundo. Okay, humanga ka nga sa ginawang maganda. Hindi ka naman makabili. Hindi ka, di nainggit ka lang, naglaway ka lang. Kung tanong pagkakagawa na sasakyang iyon, ayaw nga, di humanga nga, hindi mo hindi ka naglaway lang. Ay bumiling pilit, hindi naman nakapag-tights. Ay hinabol lang hinabol. Samantala ang Panginoon. Ay, iniwala mga kapatid, habulin mo ang Diyos, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Oh, sabi, surely goodness and mercy shall follow me, will follow me. Tama ba? Bago ang dulong yon, surely goodness and mercy shall follow me. Kasi sabi ng verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Bago yung surely goodness and mercy shall follow me, dapat you are able to say, the Lord is my shepherd. I shall not want. Tama? If the Lord is not our shepherd, surely evil and misery shall follow me. Yan ang mangyayari. Surely evil and misery shall follow me. Totoo yan. Bakit? The Lord is not your shepherd. That's why we are studying and meditating upon God because He's our good shepherd. He can provide. O tayo, salamat sa Panginoon na mga members. Ay dumating din may niyog, may langka, may saging. Mayroong pang manok. May itlog pa. Bunihin na nga kami din hanggang manok at itlog. Tama si Tina, pasimple-simple lang yan. Diga? Ay bigay nagkaroon ng kapighatian doon sa panahon ni Elijah. Ay ginamit ng Diyos ang uwak para tulungan ang kanyang tao. Nung wala na, nega din ang ilog. Yung babaeng si Rapta. Na yung babaeng si Rapta na nagmahal sa mga lingkod ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Kaya yung mga nagpapadala din
Ay totoo yan. Ang sabi, sino man nagpainom sa pangalang alagad, ay hindi wawalang gantimpala. Oh. Kaya yung mga nagmamahal sa Panginoon, ay talagang may gantimpala ang Panginoon sa inyo. Kaya magbigay na kayong lahat. Okay? Pero hindi yan ang tithes. Hindi yan yung offering. Sana, kung matatapos pa itong incub na ito, kung luluubin niya, hindi pa siya babalik, di masaya. Makakapag-outing na ulit tayo nito. Ang init eh. Pero tingin ko, pagka naubos yung incub niya, naipon lahat sa dagat. Nandun lahat ang virus. Ito yung matapos. Sana puno ang simbahan, ng mga Baptist. Abay, yung announcer ng Channel 7, ang laki ng boses, ay wala naman tayo ibang pupuntahan kundi sa ating may likha. May nakakaisip din eh. Nakakaisip din eh. Hindi lang masabing Diyos kung may likha. talagang nangingiming bumanggit ang unbeliever ng ng Diyos ko, Panginoon ko, hindi. May kapal. May likha. Ay, iba pang bathala. Ang pong bathala. Di ba? Pero tayo, tuwan-tuwang banggitin ang Panginoon. Kasi si ating Savior and Lord. Huwag ko kayo masyadong tarantahin, mga minamahal. Mamumura kayo na Soriano. Ay, ibig sabihin daw ng tarantado, tarantahin. So, God is not dependent upon anyone for His existence. So, salamat po sa mga membro na nagpapagamit sa Diyos sa larangan ng ganyang bagay. At kayo naman po, dahil wala naman akong may abot sa inyo, kaya naman yung aking panalangin sa inyo abot-abot. May rosaryo na ay may... Totoo po. At wag ko natin mamaliitin na mayroong pastor nagpipray sa inyo. Yun po kung po iniwalang yun ibiyaya ng Panginoon. So, ano ba? Doon sa talatang John chapter 5 verse 26, the Father hath life in Himself. The Father hath life in Himself. So, ang Diyos sa kanyang sarili may buhay. At ako iniwala, hindi ang basehan ng buhay ng Diyos ay will niya o mind niya. God's existence is not a product or result of His will. Meron siyang will because meron siyang natural life. Mahirap kasing buhayin ko sarili ko. Paano bubuhay ang sarili mo kung wala kang buhay? Ang Diyos kaya may will dahil siya may buhay. So, hindi siya produkto ng kanyang sarili. Ni ng kanyang kapangyarihan. Likas sa Diyos ang buhay. Kaya, how to define life? Christ. Because Christ is life. But life is not God. God is life, but life is not God. Amen? Kumbaga, ang attributes ay pagkilala kung sino siya. Pero hindi ang attributes ay siya. Naintindihan niyo ba yan? Medyo malalim talaga ang pag-uusap sa Diyos, di ka? Pero nakakahanga. Tama. God is love, but love is not God. God is holy, but holiness is not God. Ang kabanalan ng Diyos ay tumutukoy kung ano ang Diyos. Pero yung pantukoy, hindi mismo yun ang Diyos. Ang Diyos ay may buhay sa kanyang sarili. Kailan yun nagsimula? Walang simula. Ang lupit ganayan, Ang lupit ganayan. Ano kang lupit yan, Panginoon? Ako'y mababaliw sa pag-iisip. Pero nakakahanga. So, yung ang lalim ng dagat, hindi natin maabot. Tama. Yung lawak ng daigdig ay mamatay na tayo kahit pa magsampung iloy, magpalit-palit. Tama?
Kaya yabang na yabang ng taong akala mo kung sino. Nagkaroon lang ang magandang bahay, nagkaroon lang ang magandang sakyan, akala mo kawang na ang pakpak. Tingnan nyo yung mga manok ngayon, kawang ang pakpak. Lalo yung mga tandang, ganyan yung mga taong nagkaroon lang ng kaunti, kawang na ang pakpak. At least maganda itong walang putok. Ano? Totoo po yun. Diyos nga na may-ari ng lahat nagpakumbaba. Tayo na may napagkatiwalaan lang ng kaunti, buka na ang pakpak Ba may pigsa? Okay. So, hahanga tayo sa Panginoon, mga minamahal. Hahanga tayo. Ano? God is not dependent upon anyone for His existence. Bakit? The Father hath life in Himself. Pag sinabi natin Father, automatic, kung anong katangian ng Ama, yun natin ang katangian ng Anak, ng Holy Spirit. So, biyabit na ng Ama ang dalawang persona. Kung siya mayroong buhay sa kanyang sarili, ganun din ang Anak at ang Holy Spirit. Tama? So, God is not dependent upon anyone for His existence. Sa Acts 17, verse 24 and 25, tingnan po natin yan. The God who made the world. So, lahat ng nilikha may simula. Lahat ng nilikha may umaalalay. Pero ang Diyos, wala. The God who made the world and all things in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Neither is He served by human hands, as though He needed anything. Hindi. Sa totoo na mga kapatid, di naman niya kailangan nating paglilingkod. Whether we serve Him or not, He remains sufficient. He remains independent. But natin kailangan maglingkod? Kasi tayo nangangailangan sa Kanya Tama ba? Kaya ngayon sabi, surely goodness and mercy shall follow me because the Lord is my shepherd. Tayo nangangailangan sa Kanya, pero hindi talaga niya tayo kailangan. Mind you, brethren, kaya huwag ka nang akala kung sinong pang tatawagang maglingkod. Ikaw ang nangangailangan sa Kanya. Huwag tayong paimportante. Tama ba? Opo. Ay sa mga anghel pa lang kung talagang kung siya naghahanap, sapat na siya doon. Sa boses. Yung pinaka higher tenor na manganganta sa mundo, bass ng angel. Bass na lang yun ng angel. Tapos ikaw, paila-ilaya, pakanlukan-luran, papakausapan pang, atin naman. We are not somebody. Tatandaan ninyo mga batid, ha? Ang Diyos pa hindi nakikiusap sa atin na wari bagang siya'y nangangailangan. Mali yan. Ang Diyos ay dependent. Ni ang ating perang tithes na ibinibigay at offering, hindi naman siya talaga nangangailangan dyan. He owned everything in this world. Amen? Ang nangangailangan dyan, gawain at manggagawa, pero He Himself, no. Tama ho ba? Tatandaan po natin yan, mga minamahal. Hindi ho nakakadagdag ng kalwalhatian, hindi ho nakakakinang ng karilagan ng Diyos ang ating ginagawa para sa Kanya. No. He is the same yesterday, today, and forever. The Alpha and Omega. Walang pagbabago ni anino ng pag-iiba, sabi ng James. Tama ho ba? Kaya nga sabi natin ng Miyerkules ng prayer meeting, kung ikay gagawa sa Diyos, para tugunin ng Panginoon, yung kahuli-hulihan, lunudin mo ng tubig. Tama namang tayo may bahagi para tugunin ng Diyos. Pero pag nagawa mo na, patabunan mo ng tubig. Para makita mo, yung apoy, hindi yung ginawa mo. Kasi nakakalungkot minsan mga batid, baka yumabang tayo isang araw. Baka isang araw, pati posisyon ng iba, pakialaman mo. Tama ba? Dapat pag tayong may ginagawa sa Diyos, ako'y hamak na alipin lamang ng Panginoon, ginawa ko lang yun dapat kong gawin. Tama.
Ang Diyos pa hindi nakasalalay sa atin. Tatandaan po natin yan. Tayo ang nakasalalay sa Diyos. At ang Diyos ay hindi nangangailangan sa atin. Kanyang gawain na nangangailangan. At kung hindi ka magpapagamit sa pangailangan ng gawain ng Diyos, may ibang gagamitin. Sayang yung opportunity na ibinigay sa iyo. Totoo yan. Grab the very opportunity na ikaw ay ginagamit pa ng Panginoon. Kasi kung ayaw mo, may ipapalit sa iyo ang Diyos. Totoo yan. Totoo yan. Tatandaan po natin, we are not somebody here. Hindi tayo dapat lumagay sa kalagayan na para bagang nako, kung hindi, ako, paano na yung gawain yan? That's wrong. That is not the right application of knowledge of God. God is independent. We are dependent. He is infinite. We are finite. Are you there? Tingnan po sabi ng 17. Balikan natin. Nandiyan po ba tayo? So, privilege po ang maglingkod sa Diyos. Tama? Sabi nga niya doon ay kung kayo hindi sisigaw sa pagpupuri ng Diyos, ang bato ay sisigaw. Nabasa niyo ba yan? Aba, pag hindi nyo, ang Panginoon ay papasok sa Jerusalem at sumisigaw ang tanong, Hosana, may palaspas na dala. Ayan. Ano? Hosana sa kataas-taasan, sa hari, ang anak ni David. Tapos may lumapis pa yun, ay, hindi ba napapahin ko sinasabi niya? Abay, sabi niya, kung hindi sila sisigaw ng pagpupuri, ang batong ito'y sisigaw. Kaya gunagunahin mo, ikinagagamit pa ng Diyos. Dahil wag mo ipagmamalaki, ni ako, ni ang sino man sa atin, kasi hindi tayo kailangan ng Diyos. Kung ayaw mo magpagamit sa Kanya, sayang yung pagkakataong ginagamit Kanya. Pwedeng may ipalit sa iyo. Kahit bato, pipiyak yan. Tama? Tama ho ba? Is that clear? Opo. Kaya grab the opportunity that we are still in the ministry. Sabi nga ni Pablo I honor my office. I glorify God in my office. Pinupuri ko ang Diyos sa aking katungkulan. Hindi ito to be like somebody, but let us glorify God that God still allowed us to be in that particular ministry. Are you there? So, Acts 17:24, ano po sabi diyan ng talata? God that made the world and all things therein, saying that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worship with men's hands, as though He needed anything. No, He needed anything. Dahil kung nangangailangan siya ng lahat ng bagay, maling pag-usapan na siya independent. Seeing He giveth to all life. Yan ang totoo. He needed not anything, seeing He giveth to all life. And breath. Yan. Kalain mo yan. Nakakahinga pala tayo dahil ng Diyos. Tama? Wala yan. Ay kung pinababayaran sa atin, Brother Jerome, yan. Nakasbihin ko sa iyo. Kaya nakakaawa yung sinusugot sa ospital kung dilagyan ng oxygen. Kaya yung makikita mo yung biyaya ng Diyos pag ikinaroon na. Oo. Oh, nako. Yung iba yung kumakasinghot ng rugby, makasinghot ng sigarilyo, ng marijuana, ng vape. Mabango pala ang vape. Kano ba yan? Ano? Grabe kayo mga tao kayo, mag-vape kayo. Corn vape, maganda, hindi yung vape. Ano? Sabi mo diyan. Saan ako yun? 25. And breath and all things, kaputigan ng Panginoon. Kaya kahit yung hindi naligtas, wala namang imamamaktol sa Diyos yan eh. Ay, anong gagawin? Eh, hindi naman niya katungkulan na magligtas eh. Biyaya ang may iniligtas niya.
hindi na din naman siya naging masama doon sa hindi naligtas. Bakit? Ay siya marunong magpaulan sa mabuti at masama eh. Bakit? Sa ating gala na ulan. Di ba? Bakit tayo galaan natin bukang ano? At tayo naman kaya hindi niligtas at tayo magaling eh. Mas masama pa nga tayo sa kanila kung tutusin. Di ba? Biyaya ang nagligtas sa atin, hindi naman tayo eh. Yung sovereign grace of God. Kalain mong nahinga na tayo, ligtas pa. Iniwala ko yung mahal na Diyos. Kaya tayo mga nanghihina, mga nagbabackslide dyan, nahihiya ka lang lumapit. Mahal ka ng Diyos kung talagang ligtas ka. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakabuhos. Pero nakabuhos ang galit ng Diyos sa hindi ni anak, kundi magsisisit maliligtas. Totoo na ho. Nung bumalik ang alibughang anak, wala naman na bago eh. Sa poder ng ama. Iya? Wala naman eh. Ang masama pang ugali yung panganay. Di ka? Ay ang anak mo na lumustay ng iyong kayamanan. Di ka yung panalitang yun? Di ka isura. Okay, tamo yan? Kaya nakakatakot eh, yung mukhang malapit ka lang sa Diyos pero hindi naman. Ay bakit yung nabalik kay Inbing-NB? Ay sa tagal kong nasimba, di ba lang ako na-awardan? Siya pa ang may mga gayang-gaya, pambira ako'y magbabackslide na right. Hindi at ganyan yung ama, nung lumapit niya yung Kaya hindi ho lahat ng nasa poder ng ama malapit eh. Ang kalapitan ng Diyos, na-realize mo how dependent you are to God and how independent God is. Yun po yun. At actually, kung lalaliman po ang bulay po doon, pag-aaral doon sa kontekstong yun, kinakatawan yun ng Pariseo. Mukhang maka-Diyos, hindi naman. Yan ang konteksto niyan. Ang panganay, kumakatawan sa Pariseo. Kaya nga, nung matapos sabihin ng Penosus yung ganyan, inagalit ng Pariseo. Kasi nahalata nilang siya yun. Nakakahalata din naman yung mga Pariseo. Tama? Kaya yung ikaw ay natitiis sa salita ng Diyos sa pabor ng iba, nakakatakot yan. Tama? Hindi dapat. Sabi nga ng ama nung mag-imig, di ang lahat ng akin ay iyo. Hindi ka naman yata humingi na ipagpatay ka ng baka eh. Ayan ang mahirap sa iyo. Kaya sabi nga ng isang mga ngarali, ang langit ay ang dami eh. May bigas, may sardinas, may asukal, may kape. Ipon diyan. Ay wala man nahingi eh. Di ba? Ay lapit mo nga sama. Ano ka hiningi mo? Puro ka naman reklamo. Di ka? Wala pang ayuda ay puro reklamo. Mga Pariseo yan, puro reklamong gaya. Di ba? Kasarap ka ng Panginoon. Opo. At saka ang Diyos naman hindi tipong tayo na para bagang basta gusto mo ibibigay agad. Mas matalino ang Diyos kaysa sa gusto natin. Oo. Katulad dito. Ako'y matagal lang nanalangin, Lord, bigyan mo ako ng asawa. Abay, bigyan ako asawa na eh. Ay halimbawa ko'y binigyan noon. Wala naman ako sa ministry. Wala pa akong kabait-bait. Wala pa akong alam. Ang tingin ko yan, hiwalay rin. Wala rin. Di ba kung ako'y sinusugan ng Diyos sa aking kahibangan? Pero bakit ako'y inantay muna makapag-establish ng simbahan? May mga workers na na-train. Best ang time ng Panginoon. Kasi mas matalino siya sa ating sinasabi at ating hinihingi. Opo. Tama ba? Kaya God is not dependent upon anyone for his existence. 90 verse 2 ng Psalms. Ninyo po ang Psalms 90 verse 2. May nanonood ba sa atin? Okay. Before mountains were born. Ba, ipinanganak din pala ang mountain. Paano kaya pinanganak yan? Before the kawawa naman ang ina nito. Anong kami Bible school ni Pastor Romel? Maluko yung Pastor Romel eh. Yan eh, ang laki ng mukha. Yung ultang ang garne. Ultang ang garne. Kupiak ang garne.
Ay awang-awa daw siya sa kanyang ina nung siya ipanganak. Ay sabit daw eh. Ano, tigigarni din yun. Okay. Before the mountains were born, or you gave birth to the earth and the world. Kita mo, kung ito ngay ililiteral mo at hindi mo naiintindihan yung prinsipyo ng creation, eh di pilosopo nga. Pero nasabi niya, even from everlasting to everlasting, you are God. So ang makikita natin dito mga minamahal, wala pa ang lahat. From everlasting to everlasting, you are God. Hindi siya dependent to anyone for His existence. God is not dependent upon anyone for His existence. Tama? Rather, ang tamang sabihin, everything are dependent to God. Dependent sa Diyos. So, tatandaan natin na hindi tayo, maging ang paglilingkod natin, hindi yan kailangan ng Diyos. Kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon at ayaw mo, may ilalagay ang Diyos sa atin. Tama yung mga nadidiscourage sa pastor, akala may kung sino na umalis, may nilagay ang Diyos. Kaya grab the opportunity na ikaw ay naandyan. Kasi hindi mo pwedeng ano. Nako. Ang Diyos ay napakatalino. Number 2. God is not dependent upon anyone for His thoughts. Alam mo, hindi ko ito ma-alliterated. Talagang ako hirap na hirap. Paano kayong pagagawin ko yung thoughts ay letter A? Ano, pahirapan lang ako. Ito na lang. Natata ako, inahirapan talaga din eh. Ako maghapon na hindi. 3 oras na ito ako, tininan ko yung mga dictionary. Ano kaya pagpapalit-palitin din eh. Yung ayo kayang tos, gawin kong, yung existence, gawin kong T. Wala akong makita ang existence ng simula sa T. Oh, ginawa ko naman yung tos, baka may simulang E. Wala rin. Yan na yan. Ang mahalagay na andun yung puntos. kaya hindi pwede magpaka-extreme dyan sa alliteration eh. Nawawala tuloy ang diwa. Hindi sa kapipili sa gusto mong patunugin. Diba? Okay, Psalms 1:4. Alam po natin ang Panginoon ay siya po ay napakarunong na Diyos. Ang sabi doon sa Psalms 147:5, His understanding is infinite. Ibig sabihin, walang limit ang alam ng Diyos. Walang boundary sa karunungan ng Diyos. Kanina naman siya sasangguni para humingi ng payo. Ay, Henry, ano ka masasabi mo? Ano kaya magandang disenyo ng mangga? Ito, tanong ko, nung ang Diyos ay lumikha, siya kayo may sinanggunian? Siya kayo nagtanong sa kay Lucifer, baka kaya nag-alma? Baka kaya nagtipos yung si Lucifer sa Panginoon. Itong walang utang na loob. Ako ang pinapag-design ng mangga, tapos ako'y mumurahin. Para daw nagbabanal hapunan ng Panginoon. Ito na may biro lang. Ano? Ang sino man nabigyan ko ng tinapay, ay siyang magkakaanulo sa akin. Ay nabigyan si Judas. May sabi doon ni Judas, Panginoon naman, pagkakalasing ako na nakikita. Kinama na. Okay. Sa gari po yan. Sa Romans 11, verse 33 and 34. Tingnan niyo po, Romans 11, 33 and 34. Oh, kalaliman ng kanyang kayamanan ng karunungan ko. Yung salitang nababangaw na din si Pablo, expression yon ng kanyang malalim na pag-ahanga sa napakalawak at lalim ng karunungan ng Diyos. Hindi niya kaya pagtagni-tagniin, pero siya'y nahahanga. Tama ba? Expression yung para pag napitpit ka, okay. Kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan ng kaalaman ng Diyos na di matingkala. Ano ko salita yun? Di matingkala. Di matingkala. Nasaan yun? Talatang yun. Mga hatol niya, at hindi malirip. Parang nalitang yun, galing. Hindi matingkala, hindi malirip na kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Tama? O sino ang kanyang naging kasangguni?
Verse 35, o sino ang nagbigay na una sa kanya at siya'y babayarang muli? Mga batid, ang Diyos pagdating sa karunungan, sa plano, wala siyang pinagpapaalaman. Hindi niya sinabi sa anghel, ano kang masasabi mo? Itutuloy ko pag ang gawin si Eric. Ano, may magnanakaw ng pinya na may kapitbahay, itutuloy. Wala na. Tama. Hindi ka? Ang lupit ka ng Panginoon. Abay, sa tindi ng kanyang ginawa, wala siyang sinanggunian. Yung disenyo. O yan, tayo may nakaka-drawing. Eh di drawing, di mo nagalaw. Tama yan, Diyos ay gumawa ng dagat. May lamang pating sulong. Langoy, akala may drawing, di kikinain. Ang tao drawing, pero ang Diyos reality. Ay, purihin ang Diyos. Tapos konti lang ang problema, mamamatay na. Yan ang purpose natin. Asok dulang man tayo mawala na din, mas maganda ang ating pupuntahan. We are more than conqueror in Christ. Ang iniwala, yung pag-alala ay nadating yan, pero saan ay ating bulayin pabalik ang Diyos? Tama. Asa ang Diyos, kailanman hindi nagkakamali. Tama? Okay, sa dami-daming taong lulumpuhin ay ako pa ang Diyos hindi mali. Dapat ako nga magtanong na yun kung tutusin kaysa sa inyo. Tama ba? Kung maaari pa nga, kung sana magtanong sa Diyos Abi ako hindi nagtatanong sa Diyos. Kasi tatanong pa lang ako, may sagot na. Hindi ka, ang hirap ka na. Para si Kuya Ibo na natin daw dito. Ako yung alam mo, pastor, ako may tanong. Kaso lang pag nag-preach ka, may sagot na. May sagot na daw Paano ka magtatanong pa? Ano? Nami-miss ko Kuya Ibo Ang hirap ng walang cellphone, di mo mapakinggan. Nagpaalam yun sa akin Okay. So, ang Diyos po, God is independent, is not dependent upon anyone for His thoughts. Sa Psalms 92 verse 5, ano ang sabi naman? Marami akong talata dito pero hindi ko nababasahin lahat, kaya nilagay ko na doon, inyo na lang ang subaybayan. Ang sabi niya, O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. Napakalalim. Hindi mo maintindihan. Magayang doctrine of election. Hirap intindihin yan. Pero alangan namang alisin natin yon. Tama? Ito nga tatandaan ninyo mga kapatid. Ang Diyos ay hindi alipin ng hindi natin maabot. Mahirap kasi ang Diyos magpapasya pag naintindihan mo, paano kapag hindi naintindihan, ang Diyos yung naging inutil natin? Di ba? Ang Diyos ay malaya maging sa likod na hindi natin naiintindihan. Ang Diyos ay malaya maging sa likod na hindi natin naaabot. Hindi ang Diyos nakaabang sa iyo, ano ka? Naintindihan mo na? Ay sige, di gagawin na natin. Patay. Hindi, ang Diyos hindi ka na ng Panginoon. Ang Diyos ay maunawa mo, hindi siya Diyos, gagawa siya, at ang kanyang ginagawa'y tama, bakit marunong siya? Banal siya. At wala namang sinasanggunian siya. Paano gayon? Paano gagawin doon? Bigay kita tutol ng tutol diya. Tama? Ang Diyos may tinatawag na absolute freedom. Kaya kung tutusin, saan ka tayo dumating ng freedom? Ito, bulayin nyo. What is freedom? Dapat pagka may freedom, walang accountability. Kasi yun ang freedom. Okay, gumawa ka ng gusto mo, ba't ikinanagot? Ba't may consequence? So, hindi yun absolute freedom. Ang Diyos ang absolute freedom. Lahat ng kanyang ginagawa, walang pananagutan. Saan siya mananagot? Tama? Wala namang nag-gobyerno sa kanya. Self-governing nga At saka, ba't naman siya magkakamali? Siya ay banal. Tama? So, bakit siya magkakamali? Hindi naman siya
mahina ang unawa. Kaya naman tayo subject ng pagkakamali. Bakit? Hindi man tayo gayong katalino. Mukhang malalim. Ayun ka naman, look na ang mata. Look ang pisngi. Di mukhang malalim. Pero, hindi. Iba talagang mukhang genius na. Talagang hindi Sabi ni Pastor Benny Abante, ang ayaw ko lang sa mga Batangas Krisyano, masusunog ako. Ang espiritual. Di ba? Tapos magkakapi sa tanghali at walang pagkain. Sabi niya, ayaw ko na mag-spiritual lagayan. So, amen? Maliwanag ko ba? Hope 15 verse 8. Babasa din lang ako ng ilang talata. Hast thou heard the secret of God? Oh, yan pa malupit. Isang kaluguran sa hari ang maglihim. May talatang ganun. Hast thou heard the secret of God? And dost thou restrain wisdom to thyself? Ano sa Tagalog yun? May naipon ka bang karunungan doon sa sikreto ng kaalaman ng Diyos? Ganun ba yun? Mapipigil mo ba ang kaalaman sa iyong sarili? Isaiah 40 verse 14. Kanino siyang kumuhang payo? Yan, ito maliwanag. Sinong nagsaysay sa kanya? Ay, garni Panginoon ha. Garni ang ipil-ipil, garni ang duhat. Kung sa mangga, iba-iba pa rin yan. May kinalabaw, may Indian, may paho. Ganto ha. O ano pa. Wala namang gayon. Diyan ka nga hahanga. Ang galing ka ng Panginoon. Ano? Sa ibon, pareho namang ibon, iba-iba pang klase. Sa pinakamaliit na ibon, nakakita na ba kayo ng pinakamaliit na ibon? Ako nakakita na. Yung ibon mo, yung ano, yung pipit. Bigyan naman ako na. Sobrang hanga. Okay. Pakinig ba yun? Alasas mo na. Okay, mamatayin na kayo, kaya. Okay. Pipit ho ang tawag doon. Ewan, hindi naman pipit eh. Basta liit talaga, liit. Talagang liit na ibon. Doon sa amin. Yun yung pag tinatama ko, pag pinapaltik ko, hindi ko talaga tamaan sa kaliitan. Meron man lapak ang laking ibon. Ano? Sa ibon pa lang yan. Ay, sa isda. O, may nagpaayo ba dyan sa Diyos? Ganun yung gagawin mo sa isda. Mula sa dulong hanggang sa balyena. Ang lupit ng Panginoon. Ano? Ayun pa mga bundok sa dagat na hindi natin kita. Ayun pa may mga bundok sa dagat. Kaya nga may bulkan sa ilalim ng dagat. Mamamatay na tayo. Hindi natin na isa-isa ang kanyang nilikha. Totoo na. Kahit pa magsampung iloy ako para mapuntahan ko ang lahat ng nilikha ng Diyos, hindi kaya. Ay yung agwat ng earth sa moon. O halimbawa, isang uloy, ilong uloy. Isang iloy nakarating ng buwan. O namatay na uling iloy. O papalitan kita, nakaabot ka ng sunod doon. Punta ng araw yun. Ubus na, 10 iloy pag nakalapit sa araw. Sunog. Di ba? Pero ang tanong, sino nagpayo sa kanya na ganin mo yan? Siya lang mag-isa. Tapos ano yung problema mo? Ikaw ay mamamatay na. Tama? Anong excuse mo? Bakit di ka makasimba? Laki ng problema ko. Ay, yung pang hindi magawa ng Panginoon. Yung pang hindi alam ng Panginoon. Hindi ka? Alam niyo po, ang sumisira, hindi naman talaga ang problema. Sin yan. Kanino siya kumuhang payo at sinong nagsaysay sa kanya at nagturo sa kanya? Aba, mahirap turuan ng Diyos. Ay sige, turuan mo nga ang Diyos. Kahit nga si Kristo na magkatawang tao, hindi siya tinuruan, siya ang nagturo. Ay, mahirap turuan ng Diyos. Ano kay lecture mo sa Diyos? Ay, dililigyan mo din ng exam ang Panginoon. Ay, alam niya from eternity to eternity.
Ang walang hanggan ay isang ngayon lang sa Panginoon. Tayo limutan natin ang kahapon. Hindi natin alam ang ngayon. Hindi nga natin alam kung ilan uli ang infected. Manunod tayo mamaya. Kung ako'y matatapos pa. Ano? So, wala siyang sinasanggunian sa lahat ng kanyang inisip at inisip na gawin. Ang Diyos lang ang nag-isip at nagplano ng lahat sa simula at katapusan ng langit at lupa at ng bagong langit at bagong lupa. 10 ng mga nakatataan doon. Diyos lang. Tama ba? Okay, nais ko rin basahin isang talata sa Deuteronomy. Bahala na kayo magsulat doon. Maganda yung personal ding basahin yun. Yun imamamangha kayo sa mga talatang yan. Ang sabi ng Deuteronomy 29:29, the secret things belong unto the Lord our God. But those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Iyan ang maganda. Gusto mong alam yung hindi mo na dapat pakialaman, yun mong alam mo yung hindi mo gawin. Tama, ganit. Unawain mo talata, ganun yan. The secret things belong unto the Lord our God. So pagka wala sa Bible, huwag ka mo na totoong urirain. Dahil hindi nga lahat ay kaya nating alamin. Yung mga basic na lang, yung mga simpleng bulay, kaya naman. Pero yung karurukan, ay hindi natin pwede panghimasukan yun. Diyos siya eh. Pero ito naman ang challenge sa susunod na phrase. But those things which are revealed belong unto us and to our children forever. That, yung revealed, we may do. Pambira, napaka-curious na hindi mo kayang alamin. Yun namang alaman mo eh. Hindi mo nga magawa yung alaman mo, eh. Bigyan na may totoo. Daga? Talaga kung makasaliksik ng mga malalalim na bagay ng Diyos eh. Tapos yung responsibilidad sa kanyang asawa ay napabayaan na. Tama? Ay ganyan na nangyayari sa maraming extreme. Yung common responsibility nang dahil sa huwag mo ko papakialaman, ako'y theologian. I am bound and assigned to study those deep things and things, hard to understood. Natawag ng asawa, wala akong problema dyan. Mag-aaway tayo. Siya, sala. May mga bagay na hindi natin sagyang malalaman. Pero gawin na natin yung alam natin. Yan ang Deuteronomy 29:29. May alam mo ang ganyan. Nag-away na nag-away. Dahil masyadong theologian. Hindi ko hinahamak ang theology. Kasi mas mamamahalin mo ang Diyos pag may alam ka sa Diyos. Pero ang naging extreme, parang ermitanyo na. Hindi ganyan. Si Pablo hindi ganun. Tama? Si Pablo, ang extreme niya, hindi na siya nag-asawa. Nung ako'y yung people pa, ako'y napaibig din. Allah, talaga naman ramdam ko'y napalto ka. Bigyan ko'y gustong-gusto noon. Kainit ko man sa Panginoon eh. Kaya may factor ding panghihina yung love life. Pag hindi ayos. Ako'y dyan ang hina eh. Minapuntahan pa naman akong hihinga ng payo. Sabi ko, hindi ako makapagsabi. Alam mo, ba't hindi ako makapagsabi? Alam ko'y mahirap lang ako. Pandalawa, may kapansanan ako. Anong iano ko dyan? So yun ang napigil sa akin. Ngayon niya, lalakas ka ng law ng tao. Mga bataan ngayon, Garne. Humingi ako ng payo doon sa isang manggagawa. Ako ngayon tulungan. Ano ka masasabi? Ano papayo sa akin? Kung ako sa iyo, magpablo na lang. Natuluyan tuloy ang aking pagbabackslide. Sama na yun. Sama pala ng gayon. Ay, alam ko, si Pablo, walang asawa. Masama hindi mo lang ang nagpaligoy. Alam mo kapatid, wala ganyan eh. Ang sabi sa kanya, kung ako sa iyo, magpablo na lang. Wala eh. Kaya ang Panginoon talaga ang marunong sa lahat. Di ba? Oo. Nung ay pumunta na suro-suro, ako napaibig din. May tingin na tingin sa akin eh, akala ko may gusto sa akin. Abay, nung ako'y sumulat na, may basbas pa ako ng pastor, nung sumulat na. Ang sabi pag naman sa ay, Utoy, ikaw ay kapatid ko sa Panginoon, at ituring mo akong kapatid at kaibigan. Sabi ko, kaibigan na naman. Ang
dami ko ng kaibigan. Abay, nakakaipon na. Sa dami kong kaibigan. Oh. Kaya nakakatuwa ang Panginoon eh. Huwag natin pang himasukan yung hindi natin alam. Pero yung alam na natin ay gawin. So, ang Diyos ay independent. Number one. Saan nga? Wala, hindi tayo alliterated dito ngayon. Doon lang sa simula. God is not dependent upon anyone for His existence. God is not dependent upon anyone for His thoughts. God is not dependent upon anyone for His will. Ang Diyos po ay hindi nakasalig kanino man sa kanyang gugustuhin. Halimbawa, ang tao ay suwalig sa tao. Unfair ang lalabasan. Tinan niyo ha, kaya magulo eh. Ang gusto lang ng tao, ang tulungan, yung kanyang panig. Ako rin wala, may mga totoo dun eh. Pagka dumaan daw sa tutulong, kailangan pang ilista. Pero pagka buto, wala pa doon, nakalista na. Diba? Tingnan, may mga napapangiro sa GC, GC ganyan, yung mga, nga. Kasi bias ang tao eh. Kung halimbawa, atin, hindi, liligtas mo lang ka mag-anak mo. Pero ang Panginoon, nung magpa siya, pati yung kaaway niya, niligtas niya. Tama. So, Romans 9:19, tingnan niyo po. Romans chapter 9, verse 19. Sasabihin mo baga sa akin, bakit tumahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino sumasalangsang sa kanyang kalooban? Wala. Siya'y mag-isang nagpapasya. Tama ba? Tayo nahingi pa ng payo sa isang decision. Kaya pinakamagandang payong kuhunan ay kung ano yung payo ng Diyos. Tama. Ito yung nasa Bible. Ang Diyos po nagpasya, wala siyang, sino ang kanyang pupuntahan? Wala naman siyang tatay. Hindi ka? Wala naman siyang girlfriend. Sila na lang ang Trinity ang nag-uusap-usap yan. Tama? At hindi naman nila kailangan pa na sumandig para sa, kung bagay mag-e-election pa para mapagkasundo kung tayo bibili ng walis o bunot. Ang kalaan mo yes, may ibang mga simbahan pati walis ipinag-e-electionan pa. Ano ho ba masasabi nyo? Tayo ba bibili ng walis? Ano ka naman yan? Oh, may ganyan. May mga isyong ganyan. Pati walis may election pa eh. Pero dito mga batid, ang Panginoon pag nagpapasya, mag-isa lang. Ephesians chapter 1. Dito tayo Ephesians chapter 1, verse 5. Okay. Nandiyo pa ba kayo? So, ang Diyos ay independent. God is not dependent upon anyone for His will. Siya'y gumugusto na walang sinasanggunian. Tignan niyo yung verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Of His will. Wala siyang sinanggunian. Of His will. Verse 11. Verse 11. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. After the counsel of His own will. So siya'y nagpapasya sa kanyang sariling kalooban. Hindi sa dependent sa suggestion ng iba. Tama ba? Siya mag-isa. Independent nga siya eh. Tama? Tayo po ang dependent. Kaya ang Diyos ang magandang ating isalalayan. Kaya nga siya independent, siya yung pinakamahusay eh. Eh di sa kanya tayo sumandig. Tama ba? Ecclesiastes 8 verse 4. Ecclesiastes 8 verse 4. Where the word of a king is, there is power. And who may say unto him,
what does thou? Kung nasaan ang salita ng hari, nandun ang kapangyarihan. At sino mapagsasabi sa kanya, ano ang iyong ginagawa? Tama ba? Ay, huwag natin sabihin, ano ko naman ginawa mo, Panginoong yan? Don't say like that. Bakit? Ito nga ang ano dyan eh. Ang Diyos ay malaya, wala ka pa. Ba't na ikinaan dyan? Parang siya'y kulong na. Parang mali yun. Tama ba? Ang Diyos ay malaya nang wala ka pa. Ay bakit na kayo dumating? Parang ang Diyos ay kulong na. Bakit? Ay antayin kita kung ayaw mo, di hindi na rin muna ako. Hindi. Ang Diyos ay gagawa kahit ayaw mo. Dahil ang kanyang gusto ang tama, hindi ang iyo. Tama ba? At pag ipinilit mo ang iyong gusto, edi ikimamimiligro. Sabi nga ng Panginoon kay Pablo, mahirap sumipa sa dulo ng sibat. Ipilit mo ang gusto mo, parang sumisipa sa dulo ng sibat. Tama. Okay, so bigyan natin ng konting puntos ito. God is not dependent upon anyone for His will. In creation. In creation. Naulit ko na yan kanina, di ka? Naintindihan niya, susubaybayan niyo ba ako? Ang Diyos ba nung magpasya sa kanyang lilikhain, may sinanggunian siya? Wala. Nandiyan ang mga talata. Inyong sundan na lang. Sa Genesis 1, ang dami nilikha doon. Di ba? At magkaroon ng ilaw. Sinabi ba niya, ano sa palagay mo? Lalagyan ko ng ilaw. Ang hirap na yun. Di ba? Sa Genesis, nandiyan ang record ng creation. May sinanggunian ba ang Diyos doon nung sabihin niya magkaroon ng nilikha? Wala. Siya lang. Oh, not only in creation, in administration. Tignan niyo po ang Psalms 103 verse 19. 103 verse 19. Marami itong ilalim na ito, hindi ko nilang kinuha lahat. Sabi, the Lord hath prepared His throne in the heavens, and His kingdom ruleth over all. Siya'y nag-ahari sa lahat. Tama? Ngayon, may makakapakialam bagat magpapayo sa Diyos. Ganito ang iyong pamumunong gawin. Wala. Ay gayon din, pagdating sa salvation. God is not dependent upon anyone for His will in creation, in administration, and in salvation. Sovereign will talaga ng Diyos ang salvation. Kasi hindi naman pwede niyang asahan ng Diyos ang iyong kalooban. Bakit? Palayo ka nga. Ang kalooban ng tao ay hindi naman palapit sa Diyos eh. Andito ka na ngayon, naalis ka pa. Ayaw pa ka naman nasa labas. Sa totoo na, kung aantay ng Diyos, ay ang iyong kalooban, wa. Ano do? Parang fellowship. Ano ibig sabihin ng fellowship? Magkaibigan sa isang lugar. Pag sinabing Theophilo, kaibigan ng Diyos. Pag sinabing fellow, walang kaibigan. Walang kaibigan. Alam mo, ang tao, mga minamahal, ang kalooban ng kaligtasan ay kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng tao. At kung walang kusa ang Diyos, kaya kung hiniwala hanggang sa Eden, hindi naman lumapit si Adan. Diyos ang nagbigay ng balat. Dahil ang tao kahit noon hindi lalapit, ngayon pa kaya. Tama ba? Basahin nyo kung merong any hints sa Old Testament, sa Genesis chapter 3, na nagkusang lumapit si Adan. Si Adan nagkusang lumayo, hindi lumapit. Tama ba? Kaya nga binantayan pa ang baka makapitas pa ng yung hindi ka na mamamatay. So, binantayan yun. Dahil ang tendency ng tao, yun ang gawin, hindi yung palapit. Unless God initiate by His own sovereign will, there's no such salvation. Kasi depraved nga ang tao. Tama? Ako iniwala, napakinggan ni Cain na tinakluban ng patay na hayop ang kanyang mga magulang. At naintindihan niyo ni Abel sa biyaya ng Diyos. Kasi kaya sabi sa Hebrew chapter 11, by faith Abel offer better than Cain. When we say faith, pagdating sa Efeso chapter 2, 8, for by grace you are saved through faith.
So, ang faith, grace. So, maging ang pananampalataya ni Abel ay grace. Tama ba? Tignan nyo. Pero maliwanag din kay Cain ang ginawa ni Adan at ni Abel. Pero ba't niya ginawa? Kasi kung walang initiative ang Diyos, hindi talaga gagawin yon. Kaya sa kaligtasan, mga minamahal, yan po ay God is independent, not independent upon anyone for His will, maging sa kaligtasan. Wala na po akong panahon para basahin ang mga talatang yan. Then number 4, naliwanag ho ba? Di ba't masarap? Alain mo mga kapatid, sa totoo na ho, hindi ho lahat maliligtas. Kahit anong gawin mong pilit. Bakit? Ang totoo, marami na sa impyerno eh. Wala tayong magagawa. At magpasalamat kay kinaligtas. Hindi naman obligasyon ng Diyos ikiligtas eh. Biyaya ang maligtas. God is not dependent upon anyone for His power. Tama? Ang Diyos ba'y kumuha sa iyo para sa'yo lumakas? Ano kaya hinigop niya sa iyo? Yung mga karton sa kukuha ng parang hinigop yung lahat ng kapangyarihan ng pati yung mga witchcraft. Ano yan? Hinigop ng Diyos ang lahat? Tapos naipon sa Kanya? Saan kukuha siya ng higupin? Nilikha pa nga niya ang lahat. Siya ang hinigupan, hindi siya nang higop. Di ba? Oh. Bagay sa kapangyarihan ng Diyos, walang pinagkunan. Siya'y sagyang makapangyarihan. Tama ho ba? Wala siyang, kaya mali yung sinabing siya'y lumikha para may makatulong maglikha. Ano yun? Sala. Ba't hindi niya kayang gumawa mag-isa at kukuha pa ng katulong? Sala yung logic ng saksi ni Jehovah, ng Iglesia ni Cristo, na kaya ginawa ang anak para makatulong ng ama. Ano yon? Hindi kaya ng ama? Sala. Para kung luluwalatian ng ama, kung yan lang ang Diyos. Halimbawa, sakyan ko yung kanyang aral. Ang ama lang ang makapangyarihan sa lahat. Ay, ibig siya gumawa ng kakatulungin para gumawa ng lahat. Ibig sabihin, hindi niya kaya mag-isa. Dapat sinabi na lang, kung talagang sasakyan natin, ang ama ang gumawa ng lahat. At ang anak ay hindi rin. Hindi ka? Nagpalusot na sila, sala pa rin. Kasi bakit? Ang Diyos po wala pong sinasalalayan ng kanyang kapangyarihan. Di ang Diyos din, wala rin katulong sa kanyang paggawa. Bisay hahanapan ng katulong sa paggawa, ay kaya nga niya. Kayo mga anak, 10 anak mo, kaya mo naman pala eh. Kukuha pa ng katulong, kaya mo naman pala. Kaya nga kumuha ng katulong, hindi mo kaya. Bakit daw ang Diyos ay gumawa ng anak para makatulong? Hindi niya kaya. Isala. Tama ba? Ayun ang logic ng mga saksi. Yun ang logic ng mga Iglesia ni Cristo. Ito ang ating palalabasin. Wala siyang katulong sa lahat ng kanyang ginawa at gagawin. At ang kanyang kapangyarihan ay hindi napapagod. At nangihina. Tayo, pag nakamaghapon, harok ang tumbong sa gabi. Pero ang Diyos, hindi napapagod. Lupit ka na yun. Ayun lang, mag-ingat ng buong mundo. At saka yung planetang hindi nagkakabunggo-bungguan. Bago sasabihin si Kristo, superhuman lang. Sige, sulo. Di sala. Tingnan niyo po, may talata ba yan? Isaiah 40 verse 28. Isaiah 40 verse 28. Tingnan niyo po ang sabi. Hindi mo baga naalaman? Hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang mailalang ng mga wakas ng lupa, hindi nang lalata. Lupit yan. Hindi nang lalata, ay tayo'y latae. Diba? Hindi nang lalata, ano pa? Napapagod man. Ayan ho ang ating Diyos. Ang Diyos hindi nalilito. Koy, sa dami ka nang nanalangin, ang Diyos hindi nalito na. Kaya ako'y nagbabawas na para ko hindi mo masyadong makaabala sa Diyos. Hindi. Magsabay-sabay na kayo. Kahit
Kayang sagutin ng Diyos yan. Basta kanyang kaloob. Kasi may standard din naman ang pagsagot ng Diyos. Hindi naman lahat ng gusto may ibibigay ng Diyos. Tama? Oh. Sabi, hindi nanlalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. O yun, ando na yung salitang, hindi nang lalata o napapagod man. Kaya ngayon, naikinig lang sa akin, lata na eh. Di ba? Ay, ang Panginoon. Masarap palang audience ang Panginoon. Hindi nang lalata. Ang lupit ka ng Panginoon. Ay, anong saysay nito ating nalaman? Wala lang. Sabi nga sa niya, dahil ka ng mekaniko, na makagraduate mekaniko nga. Tama? Dahil ka ng welder, na makagraduate ay welder nga. Dahil ka ng abogado, na makagraduate ay abogado nga, nag-aaral ka sa Diyos, ano nangyari? Samantalang yan ang pinakamatinding karunungan. Ang sabi ng Bible, huwag mo papuri ang malakas dahil sa malakas, ang mayaman dahil sa mayaman, ang marunong dahil sa marunong, kundi ito ang kanyang pagmapuri na nakikilala niya ako. Yan ang pinakamalupit na karunungan. Tama ho ba? The last. Praise the Lord. God is not dependent upon anyone for His happiness. Hindi na kinakailangan manood ng Dolphy para mapatawa. Hindi na kinakailangan manood ng Redford White, ng Chiquito. No, wala na yung mga alam kong artista. Sino kang comedy ngayon? Si ano, yung balbasi ng kaunti, yung Kambal. Ano nga pangalan na yun? Channel 5, yung kakambal yung kalbo. Simpoy. Pero ano, mga corny na yun, hindi malalalim ang mga comedy. Noon talagang pag ako nanonood ng comedy, noon talaga ang kakanghili namin, naku, pambira. Abot sa kabilang tramo ang tawa eh. Ano ka pakakasarap tumawa ng mga yun? Kaya kami likas sa masasaya, yung magagaling kaming tumawa. Kasi mga tiya namin, mga talaga kung makabuhala, abot hanggang tramo. Panunood ng Chiquito at Dolphy noon, yung sinapalito. Yung pelikula nilang kukuha na ng dugo, 1,000 cc. Ay hindi naman siya. Ang naipalit si Palito, kala mo talagang tinutungga na eh. Ay talaga ikakanghili mamamatay. Ay kahit naman ako'y dala, ano ka nga naman yun? Hindi naman siya siya ang pumasok. Ay ang kukulit ko yung 1,000 cc. Igan na eh. Talaga ako'y mamamatay din ang katatawa na napanood ko yun eh. Ay kaya naman na. Ay ang Diyos hindi nakadependent yan para maging masaya. Ano? Tayo yan eh. Pag may problema, dependent tayo para tayo ma-relax. Ang kakalungkot, ang iba sa beer house pupunta, sa babae pupunta. Hindi. Alam niyo ba, ang tunay na kapunuan ng buhay ay Diyos. Maraming mayayaman, empty. Pero may mahirap na masaya dahil nasa Diyos. Ang context, ang ground, ang common ground na tinatawag na fulfillment, happiness, is God. Yan ang nawala ng kasalanan. Pero ibinalik ni Kristo. Kaso lang, kailangan natin lumago dyan, read the scriptures, and obey Him. Tignan niyo po ang sabi ng Psalms, babalikan uli natin. Psalms, dito tayo magtapos, 16:11. Thou wilt show me the path of life in Thy presence. Naalala ko si Pipoy, ang kagalakan daw ay kay Inday. Wala naman, ang lalim magbulay. Yun ang nakita, yung Inday. Ibig sabihin, ang kagalakan daw ay babae. Talaga. Kaya nawala tuloy eh. Iba ang bulay. Ano? Inday. Kaya ang kagalakan ay si Inday. Ano? Thou wilt show me the path of life in Thy. Hindi na rin yung malilimutan yan. Ito pala kagalakan, in Thy. In Thy presence is fullness of joy. Sa totoo ng mga kapatid, ang kapunuan ng kagalakan ay nasa Diyos.
Kaya alam mo, yung income nito, may maganda, may masama eh. Pero sa Diyos, solid yan, na good. Sa akin, aminin ko, kung ako'y mag-aral noon, pasilip-silip. Kasi may natupag din akong kaunti eh. Pero ngayon, solid. Tama? Ay nakita ko, ang sarap pala. Para ako ngayon nawawala ng gana doon sa aking pinagkakaabalahan dati. Sabi ko saan ko'y magbigay sa iyo ng property? Sino pupunta doon? Bawal. Di ka. At talaga, kita ko namimilit pa eh. Pastor, kagay may alam nito ako. Sabi ko, teka mo na, may alam nga ako. Kaya makakapunta doon. Hindi ho pagkatapos ng income, hindi saka ako na ibibigay. Tama ba? Wala silang outlet eh. Ako'y meron. Ang Panginoon. Mga batid, kung ako naman sasapatin ng Panginoon, ba hindi ko nabalikan yun? Ako na may kaya nakaisip ninyo, kaya nag-iisip din ng bahay eh. Nang sasakyan ako ang driver. Totoo na. Pero, kung ang Diyos ay may gagamitin, diyan ka na. Iwanan ko naman yan eh. Tama? Lalo ngayon, ang sarap-sarap. Asaya ko sa Panginoon. Asaya ko sa Panginoon. Mas minahal ko lalo ngayon ang aking asawa. Ang aking anak. Kasi pag ikimahal-mahal mo ang Panginoon, automatic na yan sa iyong kapwa. Tama? Ito mga kapatid ang automatic. Hindi automatic na mahal mo ang iyong kapwa, mahal mo ang Diyos. No. Mahalin mo ang Diyos, automatic mahal mo ang iyong kapwa. Kaya sa kautusan, una muna yung Diyos bago ang kapwa. Kasi hindi lahat ng mahal ang kapwa, mahal ang Diyos. Yan ay kung ito. Magkamukha kayo, hindi maganda. Kapwa ko, mahal ko. pero di ba? Yun, totoo yun. Kapwa ko, mahal ko. Pero sa totoo na, bago mo mahalin ang kapwa, ng totoo, ay mahalin mo ang Diyos. Actually, pag tao lang inisip mo, makitid ang laman lagi ng utak mo. Bakit? Kaya ikaw mainitin, babagsik, kasi tao-tao eh. Pero pagka Diyos papuntang tao, maunawain ka. Tama? Mapasensyoso ka. Kasi ang minahal mo ang Diyos eh. Papuntang tao. Pero kung tao, papuntang tao, limited yan. Bakit? Paano pagka ikaw binalikan ng hindi maganda? Babarilin mo yan. Diga? Pero pag sa Diyos, nakakatuwa. Kaya ang bunga ng Diyos, pag-ibig. Tama, kaamuan, pagpipigil. So, yun ang nagagawa. Kaya Diyos ang unahin. Ayun mo nasabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Nung papiliin si Solomon, anong kanyang inuna? Kaharian, kayamanan, kalakasan, kababaihan, panghuli yun. Kanyang inuna, karunungan. At yung hindi na hinihingi, napabigay. Lagi ang Diyos ang una. Diyos ang una. Kaya sa ating buhay, mga mananampalataya, Diyos ang una. Diyos ang pinakamahalaga. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po na marami sa mga karunungan ng iyong mga salita, sa iyong kadakilaan na amin nakikita na ikaw ay Diyos na walang salalayan. Purihin ka po at kami po yung nagtitiwala at nagpapasalamat sa iyo. Bigyan niyo po kami ng tuong isip sa iyo. Bigyan niyo kami ng panampalataya sa iyo na hindi kayang sapilin o gapiin ng anumang nangyayari at mangyayari sa daigdig. Pagpalaan niyo kami sa pangalan ng Panginoong Jesus.